So yan ang ating series na plot twist. And I know na parang last 2 weeks, napag-usapan natin kung sino yung topic natin, kung sino yung susunod na character natin, which si Cardel lang ang nakahula nun. At ang ating topic or character natin for this afternoon ay si Prophet Isaiah. Okay? Isaiah. And naalala ko yung sabi ni Benj, kasi di ba meron tayo dun sa GC, meron tayo pinagpipilian, parang si Elijah, si David, si Job, si Isaiah. Parang ang sabi doon ni Benj, hindi niya pinili si Isaiah kasi hindi niya masyadong kilala. Okay? Kaya this afternoon, hayaan niyo ipakilala ko rin sa inyo si Prophet Isaiah. And, for the youth, medyo hindi natin siya masyadong kilala. Okay? Sino dito nakakilala kay Isaiah? Si Ate Franz lang. Sa lahat, medyo hindi tayo familiar sa kanya, no? So, this is a very good opportunity para makilala natin sino ba si Isaiah. And bago tayo dumako dun sa topic natin this afternoon, again, ayun nga, papakilala natin si Prophet Isaiah. Sino ba siya? Una, may kita natin, sobrang ganda ng pangalan ni Isaiah. Ang pangalan ni Isaiah, ibig sabihin, Yahweh is salvation. Or my Lord is my salvation. And si Isaiah, isa siya sa major prophet ni God. So, may kita niyan sa Isaiah 1 verse 1 na si Isaiah ay isa sa mga propeta ni Lord. Kapag sinabi natin propeta, si Lord ay nagre-reveal sa kanila ng message at itong prophet na ito, siya yung nag-a-announce, nagpo-proclaim o nagsasabi nung word ni Lord para sa kanila. So for example, nag-reveal ng word si Lord kay Isaiah, si Isaiah yung magsasabi nun sa nation ng Israel. Nakasunod? So yun yung ibig sabihin ng prophet. At dito, may kita natin isa sa mga distinguished na characteristic ni Isaiah bilang propeta ay si Isaiah ay nagpo-prophesy ng nakahubad. Okay? Si Jeremiah, prophet siya na bata. While si Daniel, prophet siya sa exile sa Babylon. Ngayon, si Isaiah, prophet siya sa Israel at sa Judah, at siya ay nagpo-prophesy ng nakahubad. Bakit? Kasi doon pinakita ni Isaiah kapag nagpo-prophesy siya ng nakahubad, makuha niya yung attention ng Israel at makinig sa kanya. So for example, hindi sapat na nakamike lang si Isaiah, hindi sapat na nakatayo lang si Isaiah. Kailangan niyang maghubad sa harap ng Israel at i-proclaim yung message ni Lord sa kanila. Naghubad siya para makuha niya yung attention nila. Nakakasunod? So, ganon yung passion, ganon yung parang yung takbo ng heart ni Isaiah para sa Israel. Talagang wala akong pakialam kahit ma-embarrassed ako, wala akong pakialam kahit magmukha ako engot dito, basta I will proclaim the word of the Lord para sa bayan niya. Okay? So, yan ang trivia natin kay Isaiah. Ang name niya, Yahweh is my salvation. He is one of God's prophets and he prophesied while naked. So yan ang trivia natin about kay Isaiah. Pag-usapan naman natin yung libro ni Isaiah. So, yung libro pa lang ni Isaiah, kung pag-aaralan natin yun, sobrang structured. Na kumbaga yung libro ni Isaiah is parang Bible na mismo. Paano ko nasabi? Tignan natin. Ang book of Isaiah, meron siyang 66 chapters. Ilang book ang meron sa Bible? 66. So makikita niyo yung parang reflection ng book ni Isaiah sa mismong Bible, Old and New Testament. At sa Isaiah, makikita natin merong 39 na judgment si Lord sa Israel. At sa Old Testament, meron tayong 39 books. Pero sa kabila ng judgment na yon, merong 27 comfort at promised Messiah na makikita sa book of Isaiah. At ang libro natin sa New Testament, 27. Nakita niyo kung gaano ka-structure at kung gaano nagre-reflect yung ganda, yung structure, yung content ng Isaiah sa buong Bible mismo. At ito yung pinakamahalaga. Ang book of Isaiah ang nagko-contain ng pinaka-major prophet about Jesus. So mababasa niyo yan sa Isaiah 53. Nakikita niyo doon yung buhay niya, kung paano siya namatay, at kung paano tayo ililigtas noong Messiah. At sa Isaiah 53, walang
pinapatungkulan doon kundi si Jesus lang. So napakaganda ng Book of Isaiah kasi sa libro ni Isaiah, doon makikita lahat ng prophecy about sa Messiah, sa pagkamatay ng Messiah, and sa kung paano ililigtas ng Messiah yung buong mundo. Nakasunod? So yun na, yun yung kailangan natin matandaan bago tayo dumako sa kung ano yung topic natin this afternoon. So napakaganda nung libro at yung katauhan, yung character natin na pag-uusapan natin this afternoon. Okay, so yan. Yan ang ating topic, yan ang ating character, yan ang ating bida for this afternoon. Is malaman natin ano ba yung plot twist ni Isaiah at paano natin siya mas makikilala pang lubos. At dito, sa ating topic this afternoon, ang pinamagatan natin, be broken, be blessed. So makikita natin na sa buhay ni Isaiah, kahit siya yung nag-prophesy ng parang talagang buhay ni Jesus, makikita natin na dumaan din siya sa brokenness, dumaan din siya sa pain, dumaan din siya sa suffering, pero yung response ni Isaiah doon sa brokenness, yung ginawa ni Isaiah doon sa brokenness, na-turn ni God yung brokenness niya into blessing. So tayo din, ganun din tayo, dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa pain, dadaan tayo sa suffering, at ano bang ginagawa natin para ma-turn natin yung brokenness into blessing. At yung brokenness na sinasabi dito, hindi lang siya yung brokenness na nag-break kayo ng jowa mo, hindi ito yung brokenness na hindi ka nireplyan ng ka-MU mo. Hindi lang siya more about romantic, pero lahat ng aspeto ng buhay. Maybe may sakit yung family mo, broken ka. Or may problema kayo sa kuryente, sa tubig, pambayad ng mga bills, broken ka. Wala kang pang-tuition, broken ka. And then napagalitan ka ng teacher mo, or bumagsak ka sa exam, broken ka. So hindi lang to sa romantic relationship, pero yung brokenness is sa pangkalahatan na aspect ng life. Kaya this afternoon, ang medyo challenge ko lang or request ko sa inyo is itatak nyo anong status or anong type of brokenness ang meron ako in this season of my life. At titingnan natin sa ginawa ni Isaiah, sa kwento ni Isaiah, kung paano niya tinurn yung brokenness into blessing. Okay ba? Okay? Good. So bago tayo magsimula, pray muna tayo, ask tayo ng guidance kay Lord. So let's pray. Okay. So yun ang ating topic for this afternoon is to be broken and be blessed. At sa pag-uusapan natin sa kwento ni Isaiah, meron tayong 4 na kailangan nating ma-encounter. Okay? So bibilisan lang natin. Meron tayong 4 na kailangan nating ma-encounter para ma-twist natin, magkaroon ng plot twist yung brokenness natin into blessing. So dito, pag-uusapan natin this afternoon, kailangan natin ma-encounter si God na dala natin yung brokenness natin. And then, kailangan natin ma-encounter yung holiness ni God. And then, thirdly, kailangan natin ma-encounter yung forgiveness ni God. And lastly, kailangan natin ma-encounter yung tawag ng Diyos sa atin to witness. So mapapansin nyo, for this afternoon, puro tayo nagtatapos sa nest. So we need to encounter God with your brokenness. We need to encounter God's holiness, God's forgiveness, and God's call to witness. So yan ang 4 na kailangan natin ma-encounter base sa kwento ni Isaiah para ma-plot twist natin yung brokenness into blessing. Okay, so start tayo. Start tayo sa kailangan natin ma-encounter si God with our brokenness. So dito, makikita natin yung kwento ni Isaiah and his brokenness sa Isaiah chapter 6. So nandyan. Sabi dito, in the year of King Uzziah's death. Okay? Yun yung parang keyword natin sa kwento ni Isaiah. Sa oras daw na namatay yung king nila. Bakit? Bakit napakahalaga na makita natin yung context, yung brokenness ni Isaiah? Bibigyan ko lang kayo ng mabilis ng context. Sa time nila, merong king. At yung king, yun yung parang president nila. At yung mga prophet, parang tumatayo sila bilang spiritual advisor ng king. Nakasunod? So for example, kailangan
kailangan gumawa ng king ng decision, kailangan ng king na gumawa ng aksyon, ng programa, pwede niyang ikonsultahin yung prophet kung makakalugod ba o nakaka-glorify ba sa Diyos yung gagawin ng king. At yung trabaho ng prophet ay makipag-ugnayan sa Diyos, humingi ng revelation sa Diyos, at sabihin sa king kung ano yung approval, kung okay ba to kay Lord, kung pwede ba silang magpatuloy dun sa programa na to or sa decision na to. So dito natin makikita na yung parang pinagsisilbihan na king, na president ni Isaiah, namatay. Kakasunod, at sa time nila, kapag namatay ang king, magiging unstable ang bansa. Parang sa atin, for example, sa atin, pag namatay ang president, papalit vice president. So merong leader na parang magte-take charge nung leadership. Pero sa time nila, king lang talaga. Kaya kapag namatay yung king, walang parang papalit na vice king or co-king. Co-king? So parang walang papalit na co-leader. Kaya kapag namatay yung king sa kanila, unstable yung bansa. Kaya this instance, sa context na to, yung brokenness ni Isaiah, nanggagaling sa fear, sa anxiety, kasi namatay yung hari nila. Namatay si King Uzziah. At bilang prophet, hindi alam ni Isaiah kung anong gagawin niya. Nakasunod? So dito natin makikita na broken si Isaiah. Hindi niya alam paano niya ililid yung tao na to. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya sa mga tao na to. Kasi spiritual advisor, prophet si Isaiah. Magkaiba yung trabaho ng king na ilid yung bansa. Magkaiba yung trabaho ng propeta na ihayag yung salita ng Diyos. Kaya dito, takot si Isaiah, punong-puno ng fear si Isaiah, ng anxiety, ng concern, ng worry si Isaiah, kasi unstable yung bansa nila. And this instance, dito natin makikita na in our brokenness, God meets you there. Bakit? Kasi dito, in King Uzziah's death, sabi ni Isaiah, I saw the Lord sitting on a throne. So sa kabila ng pagkamatay ni King Uzziah, nakita daw ni Isaiah si Lord, si God, sitting on His throne. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin na despite sa instability ng bansa, despite sa fear, despite sa worry, despite sa anxiety ni Isaiah, at sa kalalagayan ng bansa nila, nag-reveal si Lord, nagpakita si Lord kay Isaiah to reveal to him na God is in control. Na God is still sovereign and almighty. So dito matututunan natin na in our brokenness, na we need to encounter God with our brokenness. Yun yung unang topic natin, di ba? We need to encounter God with our brokenness. So dito, ini-invite ni God si Isaiah. Alam kong broken ka, alam kong may takot ka, alam kong worry ka sa kalalagayan mo ngayon. But I tell you this, sabi ni Lord kay Isaiah, I'm still sitting on a throne, I am still in control. At dito sa Jeremiah, makikita natin kung paano ini-invite din tayo ni Lord. Kung paano meron tayong assurance na kapag sinik natin si Lord, kapag hinanap natin si Lord, kapag sinurrender natin yung buhay natin kay Lord, we will find Him if we search Him with all of our hearts. Sabi dito sa Jeremiah, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you search me with all your heart. Dito, we need to encounter God with our brokenness. Kasi merong assurance si Lord, merong promise si Lord sa atin na if we seek Him, no matter kung anong status ng heart natin, we will find Him if we search Him with all our heart. And then pangako na rin ni Lord sa atin. Sabi niya sa Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted. So dito, pinapaalala ni Lord kay Isaiah, kahit propeta siya, na in times of his brokenness, God can still meet him where he is. So dito, this is a reminder for us
Di ko alam kung anong reason kung bakit kayo broken. Maybe sa family, maybe sa school, maybe sa relationship, maybe sa personal walk ninyo. But this is a reminder that the Lord is near to those who are brokenhearted. He saves those who are crushed in spirit. Pero ang tanong, bakit kahit broken tayo, hindi natin masuko yung sarili natin sa Diyos? Bakit kahit alam natin kailangan natin si Lord, bakit hindi natin kayang bumalik ulit sa Kanya or i-pursue ulit natin yung relationship natin sa Kanya? Kasi minsan, bago natin ma-encounter yung holiness ni Lord, yung forgiveness ni Lord, yung tawag ni Lord sa atin to witness, bago tayo dumako dun sa next 3 bullets natin, next 3 topics natin, kailangan muna natin mapag-usapan yung foundation natin to encounter God with our brokenness. Kasi kailangan natin maintindihan na if we don't have a humble heart to encounter God with our brokenness, hindi magiging blessing yung ating brokenness. Anong ibig ko sabihin doon? Gaya ng sabi ko kanina, bakit kahit broken tayo, bakit kahit minsan kailangan natin si Lord, na alam natin kailangan natin si Lord, hindi tayo lumalapit sa Kanya kasi minsan ang kalaban natin is pride. Na hindi, kailangan kaya kong ayusin sarili ko. Hindi, kaya ko lang disiplinahin sarili ko. Magko-commit lang ako sa routine. Magko-commit lang ako sa kahit anong lifestyle. And okay na ako. Hindi ko kailangan si Lord for my healing. At dito minsan inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa brokenness para matama yung ating puso. Bakit? Kasi God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Kapag hindi magiging blessing yung ating brokenness, kapag hindi tayo natutong magpakumbaba sa Lord at hayaan si Lord na basagin yung pride sa ating puso. Kakasunod, kaya dito, balik tayo doon, brokenness will never be a blessing if we keep a prideful heart. Yun yung kalaban natin. Kaya hindi nagiging blessing yung brokenness natin. Kasi in spite of our brokenness, parang mas pinipili natin magkaroon ng prideful heart. Na hindi natin kailangan si Lord, na hindi natin siya kailangan para gumaling tayo, para mag-heal tayo. At doon sa kwento ni Isaiah, kahit na prophet na siya, God reveals Himself to Isaiah para tulungan ulit si Isaiah at i-remind si Isaiah to humble himself before his God. Kaya again, ang problema natin, kahit alam natin malapit si Lord sa broken-hearted, kahit alam natin na we will find God if we search Him with all of our hearts, kailangan matama din yung puso natin. Maalis yung pride and ma-retain yung humility. Kasi in humility, we admit that we need God. Okay? So yun yung una natin. Doon naka-angkla lahat. Bago natin ma-encounter yung mga kailangan natin ma-encounter, doon naka-angkla yung foundation natin. To turn brokenness into a blessing, which is to encounter God with our brokenness. Okay ba? Next. Ano kailangan natin ma-encounter para ma-turn natin yung brokenness into a blessing? Kailangan natin yung God's holiness. We need to encounter God's holiness. So again, balik tayo dun sa kwento na nag-reveal si Lord kay Isaiah after mamatay ni King Uzziah. Nag-reveal si Lord kay Isaiah, nakita ni Isaiah, the Lord is sitting on a throne. At ito yung sumunod na nangyari. Sa verse 2, sabi dito, Seraphim stood above him. Him, ibig sabihin si Lord. Sabi dito, each having 6 wings. 2, he covered his face, and with 2, he covered his feet, and with 2, he flew. So yung seraphim, gaya na pag-usapan natin from last Sunday, na ang seraphim ay uri ng angel. And then sabi ng mga scholar, based on this description, ito yung itsura ng angel na nakita ni Isaiah. So kung titignan nyo yung description ng mga angel sa Bible, at yung parang angel sa mundo, yung angel parang baby lang sila, tapos may halo, tapos may pakpak, parang ang cute-cute. Pero sa description sa Bible, isa to sa description ng angel. Ito ay tinatawag na seraphim.
At ito yung nakita ni Isaiah sa heaven, nung nag-reveal si Lord sitting on His throne. Ang tawag dyan, seraphim. So meron pa tayong mga cherubim, meron pa tayong mga angel of the Lord, ganyan. So hindi natin siya topic this afternoon, pero isa lang to sa example. Ano ang ginawa ng seraphim na na-encounter siya ni Isaiah? Sabi dito, nakita ni Isaiah yung mga seraphim nag-worship kay Lord. Nakita ni Isaiah na sabi ng mga seraphim, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. So nakita ni Isaiah yung holiness ni God. Na-encounter ni Isaiah yung holiness ni God. Kaya yung second topic natin, yung second bullet natin, second point, to turn brokenness into a blessing, we need to encounter God's holiness. Bakit? Kasi tingnan niyo dito, sabi dito ng mga angel, sabi ng mga seraphim, Holy, holy, holy. Ngayon, kailangan natin maintindihan kasi nasulat to sa original language na Hebrew. At sa Hebrew language, wala silang superlative. Ano yung superlative? Parang holy, holier, holiest. Ganon sa English. Holy, holier, holiest. Sa Greek language, wala silang ganon. Para ma-highlight nila yung holiest, para masabi nila yung holiest, inuulit nila yung word. So, holy, holy, holy. Or, love, love, love. Or good, good, good. So, ganun sa Hebrew language, inuulit nila ng 3 beses para ma-highlight talaga yung pinaka-superlative form ng word. So, dito makikita natin, holy, holy, holy. Ano bang ibig sabihin ng holy, Kuya Dogs? Ibig sabihin ng holy, galing siya sa Hebrew word na ibig sabihin ay kadosh, na ang ibig sabihin ay supreme, set apart, and separate. Perfectly consecrated. Kasi sa atin bilang Pilipino, ang parang concept natin ng holy, yung hindi makabasag pinggan, yung nandito lang, yung parang, thank you po, ganyan. Tapos pagdadaan, excuse me po. Ganun yung parang concept natin, di ba, ng holy. Parang sobrang bait na parang talaga, Padre Damaso, Madre, na ganyan naglalakad, na sobrang hindi makabasag pinggan. Yun yung parang concept natin ng holy. Pero sa Hebrew language, ang concept ng holy is set apart. Malayo. Parang si Lito. Yan, set apart sa inyo. Parang nandito kayo, si Lito nandito sa kabila, he is set apart. Yun yung holy. Okay? So, makikita natin na si Lord daw ay holy. Ibig sabihin, si Lord ay set apart sa atin. Set apart in terms of what? In terms of sin. Kay Lord, walang kasalanan. Nakasunod sa atin, kaya holy si Lord, kaya separate siya sa atin kasi tayo makasalanan. Kahit sa isip pa lang, kahit sa damdamin pa lang, kay Lord wala. He is perfectly consecrated. He is perfectly set apart. Makikita natin yung holiness ni Lord, yun yung talagang beauty, yung talagang kagandahan ni Lord. Minsan sa atin, sa mga church, sa mga normal na Sunday service, ang parang naha-highlight na character ni Lord is love. Mahal ka ni Lord, God loves you, mga ganyan. Pero kapag pag-aaralan natin ng mabuti, especially sa Old Testament, ang pinaka-character na hina-highlight about God is His holiness. Yung talagang set apart siya sa atin. Na talagang in a different level siya sa atin. Nakasunod? Kaya dun sa sinabi yung pumunta yung mga disciples kay Jesus, nung sinabi ng mga disciples, turuan niyo po kaming mag-pray. Anong sabi ni Jesus? In this way you shall pray, Heavenly Father. Yung Heavenly Father, nagpapatukoy sa malayo si Lord sa atin. Heavenly siya, nandito tayo. Pero at the same time, Heavenly Father, yung Father may personal connection. Nakasunod? So nakikita nyo na kahit holy si Lord, kahit sobrang set apart siya sa atin, still hindi tayo iniwan lang basta. Nagets nyo? Mamaya,
mapag-usapan natin yan sa next bullet. So ito, nakita ni Isaiah yung holiness ni Lord. At hindi lang yon. Sa next, nakita ni Isaiah yung mga angel nag-worship. Sabi nila, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So dito, hindi lang nakita ni Isaiah yung holiness ni Lord. Nakita din ni Isaiah yung glory ni Lord. Anong ibig sabihin ng glory? Ang glory ay galing sa Hebrew word na kavod. At ang kavod ay ibig sabihin ay bigat o yung abundance ng presence ni Lord. Minsan kasi parang ang concept natin ng glory is yung kumikinang, yung puro gold, yung puro may crown, ganyan. Pero yung glory or yung term na glory, ibig sabihin nun, bigat. Kaya kapag sinabi natin, the glory of God, sinasabi natin doon, the weight of God, yung bigat ni Lord. Bakit bigat ni Lord? Kasi yung weight, nagpapatungkol siya sa buong character ni God. Yung totality ni Lord. Yung wholeness ni Lord. Yung love niya, yung mercy niya, yung provision niya, yung providence niya, yung compassion niya, yung forgiveness niya, lahat ng kahit anong kailangan natin isa-isahin sa character ni Lord, yun yung glory niya. Yun yung bigat. Yung abundance ng kanyang presence. Nakasunod? Kaya dito may kita natin na dalawa yung na-encounter ni Isaiah. Yung holiness ni Lord at yung glory ni Lord. At dito, bakit kailangan i-reveal ni Lord yung holiness niya kay Isaiah? Gaya ng nasabi ko kanina, yung holiness ni Lord, yun yung beauty niya. Yun yung majesty ni Isaiah. Kaya kapag nakita natin yung beauty ni God, yung holiness ni God, it must lead us to repentance. Okay? So because in our brokenness, kailangan natin minsan makita na yung brokenness natin, minsan kagagawan din natin. Minsan sa choice lang din natin. Minsan yung brokenness natin, nililid natin yung sarili natin sa maling desisyon, tapos magiging broken tayo. Or minsan, may inaalaw si Lord na may experience natin at mapupunta tayo sa broken situation. But regardless, makita natin yung holiness ni Lord. And regardless of our situation, God called us to repent. Nakasunod? So bakit? Tingnan nyo, meron tayong example. Naalala niyo si Job? Di ba? Para isa yun sa mga favorite Bible character nyo. Si Job, alam natin na parang hindi niya deserve mag-suffer, hindi niya ma-deserve na makareceive ng pain, ng testing of faith, pero inalaw ni Lord yung mga nangyari kay Job. And then sa Job chapter, mga around 39, 40, 41, nag-start na i-question ni Job si Lord. Nag-start na mag-question si Job na sabi niya, bakit Lord nangyari to sa amin? Righteous naman ako at lahat ng mga ginawa ko for your glory, pero bakit mo hinayaang mangyari sa amin to? And then sa Job chapter 42, sumagot si Lord sa kanya. Pinakita ni Lord yung glory, pinakita ni Lord yung abundance ng character niya kay Job. Tinanong ni God si Job, nasaan ka nung kinreate ko tong mga bulubundukin na to? Nasaan ka nung pinakain ko yung alaga kong leyon? Nasaan ka nung ginawa ko yung mga dagat, yung himpapawid? Nasaan ka? So tinanong ni God si Job pabalik to reveal yung holiness ni Lord kay Job. At nung na-encounter ni Job yung holiness, yung glory ni God, tinan niyo kung anong response niya kay Lord. Sabi niya, I have heard you by the hearing of the ear, but now my eye sees you, therefore I retract, and I repent in dust and ashes. Anong naging response ni Job? Nagrepent si Job. Bakit? Kasi again, in our brokenness, kapag nakita natin to in light of God's holiness, makita natin na we need God and we need to humble ourselves before Him.
Kaya ano ulit yun? Para ma-plot twist natin yung brokenness natin into blessing, we need to encounter God's holiness. And then next, kadikit niyan is yung God's forgiveness. Nakita na ni Isaiah yung holiness ni Lord, and then tingnan nyo, nakita ni Isaiah yung sarili niya. Sabi dito, and the foundations of the thresholds trembled at the voice of him who called out. Ibig sabihin, parang meron daw pagyanig nung nagsalita na nung narinig, or parang nagsalita si God, while the temple was filling with smoke. So nakita, ano na-encounter ni Isaiah? Yung holiness ni Lord. At kapag na-encounter natin yung holiness ni Lord, na-encounter natin kung sino si Lord, yung character ni Lord, then makikita natin kung sino tayo. Kasi ganun yung nangyari kay Isaiah. Sabi niya, woe is me, for I am ruined. Anong ibig sabihin nun? Kasi para ma-diagnose natin yung brokenness natin as a Christian, makita natin kung sino si Lord, makita natin kung sino tayo, kung ano yung mga ginawa nating mali, kung ano yung mga kakulangan sa atin, kung ano yung mga shortcomings, yung mga mistakes natin, para makita natin na kailangan natin si Lord. Kaya dito in Isaiah chapter 6, verse 5, nung nakita na encounter na ni Isaiah yung holiness ni Lord, na-encounter na ni Isaiah yung sarili niya. Sabi niya, woe is me. Sumpain ako. Parang ganun yung sinasabi niya. Yung ginagamit na woe is para siyang yung pagsumpa. Yung parang sumpain ka kasi masama kang tao, masama kang anak. Ganun yung parang sinasabi ni Isaiah sa sarili niya. Sumpain ako, for I am ruined. Nakita ni Isaiah kung sino siyang talaga. Nakita ni Isaiah yung brokenness, yung state niya, yung status niya before God. At ito pa yung sabi niya sa sarili niya, kaawaan ako because I am a man of unclean lips. Ano ibig sabihin nun? Bakit, Kuya Doms? Bakit unclean lips? Yan, pag-isipan niyo mabuti, bakit sa lahat ng bagay or sa lahat ng parte ng katawan ni Isaiah, bakit yung lips yung tinutukoy niya? Bakit yung lips yung pinakamarumi sa kanya? Ano yung nakipaghalikan ba siya sa iba? Meron ba siyang hinalikan ng mga statue? Meron ba siyang hinalikan ng mga Diyos-Diyosan? Bakit unclean lips? Kasi dito makikita natin, ano si Isaiah? Prophet. At bilang prophet, ano yung parang strength ni Isaiah? Voice. Yung speaking, yung communication skills niya. Yung bibig niya. Yung parang strength ni Isaiah. At dito, nakita ni Isaiah na yung isang bagay na pwede niyang ipagmayabang. Yung isang bagay na pwede niyang ipagmalaki sa ibang tao, walang-wala sa harapan ng Diyos. Yung isang bagay na magaling kasi ako magsalita kesa kay Charlize. Yung isang bagay na pwede kong ipagmalaki at i-compare sa inyo, pag kinompare ko kay Lord, walang-wala. Dito sinasabi ni Isaiah, yung isang bagay na pwede kong ilatag sa iyo, Lord, pwede kong sabihin sa iyo, Lord, na Lord, I am proud of this. Sasabihin natin sa harapan ng holiness ni Lord, I am a man of unclean lips. So, isang bagay na pwede mong ipagmalaki, talo ka kay Lord. Bigyan ko kayo ng example. Kapag ikaw magaling ka mag-drawing, pag ikaw magaling ka mag-sketch, at kino-compare mo yung sarili mo sa iba, ay, mas magaling ako mag-drawing kay Bench, mas magaling ako mag-sketch kaysa kay Cardell. Pero sa harapan ng Lord, pag nakita natin yung isang bagay, yung isang strength lang natin ay pinagmamalaki natin sa iba, pag hinarap natin sa Lord, Lord, sorry, I am a man of unclean hands. Yung iba sa atin, tiwala natin sa paa. Tiwala natin na, ay, I'm physically fit. Tiwala natin, mabilis akong tumakbo. Tiwala natin, magaling tayo mag-basketball, magaling tayo mag-badminton. Pero pagdating sa harapan ni Lord, Lord, sorry, I am a man of unclean feet. Ano yun? Yung isang bagay lang na pwede nating ipagmalaki sa Diyos,
sa harapan ng holiness niya, walang-wala. Dito pinapakita sa atin ni Isaiah na wala tayong kayang ipagmalaki sa Diyos. In our state of brokenness, hindi natin pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, ako na bahala sa sarili ko, aayusin ko sarili ko. Lord, ako na bahala sa sarili ko, hindi na kita kailangan, kaya ko mag-heal sa sarili ko. Mag-isolate lang ako for 2 weeks, then okay na ako, Lord. Pero in this moment, Isaiah encountered God's holiness, and then na-realize ni Isaiah kung sino talaga siya. Kasi minsan, hindi natin nakikita yung mga bagay na kailangan ayusin sa atin. Kasi nasa dilim tayo eh. Hindi tayo lumalapit sa liwanag ni Lord. Kapag madilim, hindi natin nakikita yung mancha natin, hindi natin nakikita yung dumi natin, hindi natin nakikita yung baho natin. Pero kapag tinry natin lumapit sa liwanag, lumapit sa presence ni Lord, kahit sobrang liwanag nito, makikita natin yung kung ano talagang state ang meron tayo, kung ano talagang status ang meron tayo. Pero hindi nagtatapos doon yung kwento. Kasi dito makikita natin, merong plot twist na nangyari sa buhay ni Isaiah. Pero bago yon, magpa-fast forward lang tayo ng konti. Kasi ito, nangyari to sa Isaiah chapter 6. And then, talon tayo ng konti. Sa Isaiah chapter 64, naunawaan na ni Isaiah na wala siyang kailangan ipagmalaki. Tingnan mo, sabi sa 64 verse 6, "For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment." Pagdating sa chapter 64, naunawaan na ni Isaiah, yung lakas ko, kahit yung magandang gawa ko, kahit yung effort ko bilang tao, is just like a filthy garment before God. Anong ibig sabihin ng filthy garment? Marami nagsasabi na parang basahan lang, parang pinahid mo lang dyan, tapos maruming basahan. Pero yung filthy garment na ginamit dito ni Isaiah, alam niyo kung ano ibig sabihin? Gamit na napkin. Anong ginagawa niyo kapag gamit na yung napkin niyo? Dinidisplay niyo ba, ito yung sa August ko, ito yung sa September ko, ito yung sa October ko. Ganun yung ginagawa natin. Hindi. Kapag nagamit na natin yung napkin, wala na, tapon na. Hindi natin, Mama, ito yung napkin ko. Hindi natin pinagmamalaki sa iba. So dito makikita natin na ganun pati yung effort natin. Kahit gaano tayo magpakabait, kahit gaano tayo i-save yung sarili natin, i-redeem natin yung sarili natin, our righteous deeds are like a filthy garment before God. Nakasunod? Pero again, hindi nagtatapos doon yung kwento ni Isaiah. Kasi dito, nakita niyo yung seraphim. Hindi natin babalikan kung anong itsura ng seraphim. Sa seraphim, nakita niyo yung seraphim, yung may pakpak kanina, lumipad at kumuha ng uling, nagbabagang uling. Ayun sabi, burning coal. So kumuha siya ng nagbabagang uling, and then, sabi dito, he touched my mouth with it. Ano sabi ni Isaiah kanina? I am a man of unclean lips. Tinan mo, ginawa ng Lord. Kumuha siya ng nagbabagang uling, and then nilagay sa bibig ni Isaiah. Yung uling, and then may apoy-apoy. Pinatong sa bibig ni Isaiah. And then sabi dito, behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven. Ano daw? So pagkapatong nung nagbabagang uling sa bibig ni Isaiah, sabi ni Lord, your sin is forgiven. Bakit? Kasi dito, it is a foreshadowing, parang prophetic experience ni Isaiah about kay Jesus. Paano ko nasabi? Kasi, yung nagbabagang uling, kapag nag-aalay sila kay Lord, kung mababalikan niyo sa Old Testament, para mapatawad sila sa kasalanan nila,
kailangan nilang mag-alay ng specific na animal. So, kailangan kapag nagkasala ka sa pera, pwedeng kalapate, nagkasala ka sa sexual sin, pwedeng ox, ganyan. So, and then kapag nag-aalay sila, syempre merong apoy yun, at ginagamit nila nun, uling. And doon sa na-experience ni Isaiah, yung seraphim na kumuha na nagbabagang uling, kinuha siya sa altar of sacrifice. So, kinuha yung nagbabagang uling, and then nilagay at pinatong sa bibig ni Isaiah. So, ibig sabihin, yung pinanggalingan ng uling is an altar of sacrifice kung saan napatawad yung kasalanan ni Isaiah. At itong Isaiah chapter 6, it is a prophetic experience and a foreshadowing of Jesus Christ. Na kung saan galing sa altar ng sacrifice, kung saan napatawad si Isaiah, 1,000 years later, meron again altar of sacrifice. And that is the cross of Jesus Christ, where your sin and my sin are forgiven. Nakasunod? Kaya doon sa experience ni Isaiah, nakita niyo yung holiness ni Lord, nakita niyo yung sarili niya kung gaano siya karumi, kung gaano siya kabaho, kung gaano siya makasalanan. Pero hindi lang doon natapos. God extended His forgiveness to Isaiah. And 1,000 years later, God extended His forgiveness to everyone. To you and to me. Kaya dito sabi sa Hebrews, and not through the blood of goats and calves, but through His own blood. Na pagdating ni Jesus Christ, nung namatay si Jesus on the cross, nailibing at namuhay mang muli, hindi na natin kailangan mag-offer ng sacrifice. Hindi na natin kailangan mag-offer ng kalapate, ng ox, ng baboy, ng baka. We are not forgiven by the blood of goats and calves. We are forgiven by Jesus Christ's blood. Ano sabi dito sa Hebrews? He entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption. Kasi sa Old Testament, kailangan mag-offer sila. Kapag nagkasala sila, offer. Kapag nagkasala sila ng Monday, mag-offer. Kapag nagkasala sila ng Wednesday, mag-offer. Pero dito, He entered the holy place once and for all. It is an eternal redemption. Hindi natin kailangan magpapako sa krus, hindi natin kailangan saktan yung sarili natin every Holy Week para lang mag-gain natin yung forgiveness ni Lord. But through the blood of Jesus Christ, we are cleansed, we are forgiven. Anong connection natin dito sa brokenness? Again, yung nakaangkla yung foundation natin, ma-encounter natin si God with our brokenness kasi kailangan natin makita at ma-remind yung sarili natin, kailangan ko si God, kailangan ko si Jesus. Because again, minsan, yung brokenness natin, sarili din natin kagagawan. Maling choice, maling friendship, maling lifestyle, maling environment, kaya minsan napapariwara tayo, and then it creates brokenness sa buhay natin, and we need to be forgiven. And sabi pa dito sa Hebrews 10:18, now, where there is forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin. Ano ibig sabihin niya doon? Kasi na-sacrifice na si Jesus 2,000 years ago, hindi na natin kailangan mag-offer pa ng kahit ano for our sin. Christ's sacrifice on the cross is finished, perfect, and available for each one of us. Again, foreshadowing. It's a prophetic experience. Kaya makikita nyo kung gaano kaganda yung libro ni Isaiah. Lahat ng nangyayari, lahat ng sinasabi, patungo kay Jesus. Nakasunod? Kaya sabi dito, we can't receive forgiveness unless we see our own sinfulness in light of God's holiness. Minsan, hindi natin akalain
na kailangan natin ng forgiveness. Kasi hindi natin nakikita yung sarili nating kasalanan. Kasalanan in light, hindi in comparison sa inyo, kasalanan in comparison sa holiness ni Lord. Kaya in our brokenness, it turns to be a blessing if we see ourselves of who we are in light of who God is and receive His forgiveness. So ano ulit yung plot twist natin para ma-turn natin yung brokenness into blessing? We need God's forgiveness. And then lastly, we need God's call to witness. And then balik tayo sa Isaiah. So verse 8, so after nun, nung kinuha na yung nagbabagang uling, inilagay, pinatong sa bibig ni Isaiah, and then sabi ng seraphim, sabi ni Lord, your sin are forgiven. Dito sa Isaiah 6:8, sabi dito, then I heard the voice of the Lord, saying, whom shall I send, and who will go for us? So dito nagtatanong, nag-uusap yung Trinity. Nag-uusap yung Father, yung Son, and Holy Spirit. Sabi nila, okay, sige, sino isi-send natin? Sino ang mangunguna? Sino ang ipapadala natin to share this gospel of forgiveness? To share this good news na willing patawarin ni Lord ang kasalanan ng Israel at ng bawat isa. And then sabi ni Isaiah, here am I, send me. So nakita ni Isaiah, kung makita natin sa verse 1, nakita niya, the Lord is sitting on the throne. Then nakita niya yung holiness ni Lord. Then nakita niya yung glory ni Lord. Then na-encounter niya yung forgiveness ni Lord. And doon naintindihan ni Isaiah, Lord, mag-volunteer ako. Here am I, send me. Gamitin niyo po ulit ako, Lord. Kahit patay na yung king namin, kahit medyo unstable yung bansa namin, gamitin mo po ulit ako, Lord. Ibalik mo po ulit yung passion ko to serve you. Ibalik mo po ulit ako, Lord, sa paggamit niyo sa akin to share your good news, to share your gospel, that you are holy, we are sinful, and yet you forgive us. So sabi dito ni Isaiah, here am I, Lord, send me. Ano ibig sabihin nito? Being a blessing is seeing others find their healing and restoration in Jesus Christ. After natin ma-experience, after natin maisuko yung brokenness natin kay Lord, ma-encounter yung holiness ni Lord, ma-encounter yung forgiveness ni Lord, merong assignment sa atin. Na tayo, na pinatawad ni God, na tayo na ni-restore, ni-redeem ni Jesus, it's time for us na i-lead naman yung iba patungo sa Kanya. Yung kaibigan natin, kaklase natin, kapamilya natin, kapitbahay natin, na broken din sila. At tayo na na-experience natin yung restoration kay Jesus, bakit hindi natin i-lead yung iba to find their healing and restoration in Christ? Now, we have an assignment, which is to answer God's call to witness. Ano ulit yung 4 na bagay? Para ma-plot twist natin yung brokenness into a blessing, we need to encounter God with our brokenness. We need to encounter God's holiness. We need to encounter God's forgiveness. And we need to encounter God's call to witness. So ito yung kwento ni Isaiah, yung plot twist ni Isaiah on how brokenness can be a blessing. Kaya ang plot twist natin is God never wastes a broken and repentant heart. Yan ang plot twist natin kay Isaiah. If broken ka, if repentant yung heart mo, tapos sinuko mo kay Lord, kapatid, God never wastes your broken and repentant heart. Broken ka man sa relationship, broken ka man sa friendship, sa school, sa ministry, sa family, sa personal walk mo with God. Sa kwento ni Isaiah, yung brokenness natin, and yet also yung repentance ng heart natin, isuko kay Lord,
hindi tayo talo. Yung sa kwento natin kay Daniel, yung sa first topic natin, we can't go wrong when you choose God. Ganun din kay Isaiah. You can't go wrong kapag isurrender mo yung brokenness at yung repentant heart mo before Him. And then, hindi lang si Isaiah naka-experience nito. Pati na rin si David. Nalala niyo si David? Di ba, hari siya? Tapos nakita niya si Bathsheba, naliligo, and parang pinatawag niya. And then, alam niyo na ang nangyari. Then, pinapatay ni David yung asawa ni Bathsheba. And then, inangkin niya si Uriah. Parang nakatakot yun Tapos, inangkin niya si Bathsheba. And then, kinorek siya ni Prophet Nathan. And then, nagrepent si David. And then, doon lumabas yung Psalm 51, which is yun yung prayer ni David ng repentance. And then, tingnan niyo sabi ni David, "For you do not delight in sacrifice. Otherwise, I would give it." Sabi ni David, naiintindihan niya, hindi ka nagde-delight, Lord, sa mga animal sacrifice. Kasi kung delighted ka sa animal sacrifice, ibibigay ko. Pero sabi niya, you are not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Ano sinasabi doon ni David? Nagkasala siya kay Bathsheba. Alam niya na kailangan niyang mag-offer. Alam niya na kailangan niyang mag-conduct ng burnt offering. Kailangan niyang mag-conduct ng animal sacrifice. Pero hindi niya ginawa. Kasi naintindihan ni David, kung mag-offer man ako ng animal sacrifice, kung mag-offer man ako ng burnt offering, pero hindi ko isusurrender yung puso ko, wala din. At doon naintindihan ni David, yung sacrifices mo, Lord, broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Ano yan? Anong example niyan sa atin? Parang alam natin broken tayo, alam natin na kailangan natin si Lord, and then pero ang mindset natin, attend lang ako ng church, okay na ako. Attend lang ako ng youth service, okay na ako. Magpe-pray lang ako ng isang beses, okay na ako. Pero minsan hindi naman porket umattend ka ng church, nang broken ka, sinusurrender mo na yung sarili mo kay Lord Hindi naman porket umattend ka ng youth service, hindi ibig sabihin nun na sinurrender mo na yung puso mo kay Lord Dito may iintindihan natin na iba yung pag-attend lang natin ng church, iba yung pag-attend lang natin ng youth service, at iba yung talagang alam natin yung laman at yung brokenness ng puso natin na surrendered kay God. Alam naman ni David kailangan ko mag-burnt offering, kailangan ko ng animal sacrifice. Pero Lord, this time, naiintindihan ko, gawin ko man lahat ng to, itong mga ritual na to, itong mga tradition na to, pero hindi talaga surrendered yung heart ko, wala rin. So, naiintindihan ni David, a broken spirit, a broken and contrite heart, yun yung hanap ni Lord. Yun yung sacrifice na gusto ni Lord. Yung heart fully surrendered to Him. At ang sabi ni David, yung broken at yung contrite heart, you will not despise. Kaya ano sabi sa Psalm 34? The Lord is near to the broken-hearted, and He will not despise. Yan din sabi ni David. Kaya ano ulit yung ating plot twist? God never wastes a broken and repentant heart. Again, hindi ko alam kung bakit kayo broken, kung paano kayo broken, or anong klaseng status of brokenness ang meron kayo. Pero ang plot twist sa buhay ni Isaiah, and then also doon sa prayer ni David, hindi ka talo kapag sinurrender mo ang puso mong sugatan, ang puso mong durog kay Lord. God never wastes a broken and repentant heart. Paano daw natin ulit mapaplot twist yung brokenness into a blessing? We need to encounter God with our brokenness. We need to encounter God's holiness, God's forgiveness, and God's call to witness. Okay? So that is our plot twist for this afternoon, ang character natin kay Isaiah. So again, let's end our fellowship. Let's end our word with a prayer. So allow me also to pray for you. So let's pray.